Nakagawa na tayo ng napakatibay na upuan. Marami pa yung kahoy na natira dito sa pinagawa sa akin mga kaobra kaya mayroon akong naisip na gagawin nito. Binigay na lang kasi sa akin yung mga natirang kahoy mga kaobra Magaganda pa naman ito kaya naisipan ko na mayroon akong gagawin dito. Matibay pa ang mga kahoy na ito mga kaobra at saka saktong-sakto sa sukat na gagawin ko dito. Pinutol-putol ko na pala ito kanina mga kaobra. Hindi ko na lang pinakita sa inyo. Ito kasi yung gagawin ko mga kaobra na sa atin na lang kung ano ang sukat ang gusto natin, kung lalaparan ba natin o liliitan ang paggawa dito. Nang hinayang din kasi ako sa mga kahoy na ito mga kaobra dahil matibay pa talaga ito. Sayang naman kasi kung gagawin ko lang panggatong ito dahil napakatibay pa nito mga kaobra Hindi kasi ito pantay-pantay kanina nung nandito yung may-ari na nagpagawa sa akin mga kaobra kaya sabi niya sa akin iwanan na lang daw niya ang mga kahoy na ito. Tuwang-tuwa naman ako nung sinabi niya na iwanan ito mga kaobra dahil mayroon na nga ako naisip na gagawin dito. Kaya nung iniwanan na niya na ito mga kaobra, agad naman ako bumili ng pako para magamit ko na lang dito. Bumalik pa nga ako kanina sa binilhan ko ng pako mga kaobra dahil nakalimutan ko na mahaba pala ang gagamitin ko dito. Ang una ko kasing binili na pako ay maiksi lang dahil nakalimutan ko. Akala ko maliliit at maninipis lang ang kahoy na ito. Yung gagamitin ko na sana makapal pala kaya kunti lang ang tatagos nito. Kaya bumalik naman ako doon sa binilhan ko ng pako at agad ng aking pinapalitan ito para akin ang maumpisahan ang paggawa nito. Bago ko pala ito maumpisahan kanina sa paggawa mga kaobra, lininis ko muna ang mga kahoy na ito. Kinatam ko muna ito siya ng husto mga kaobra para maganda namang tingnan pag natapos na ang gagawin natin dito. Kaya nung malinis ko na ito mga kaobra, sinukatan ko na pala ang mga kahoy na ito. Kaya kung mapapansin ninyo na dire-diretso lang ang paggawa ko nito mga kaobra dahil may mga sukat na nga ang mga kahoy na ito. Saktong-sakto na ito dito sa gagawin ko mga kaobra. Kaya tuloy-tuloy na lang ang pako ko dito para mabilis naman ang aking trabaho. Pero kahit may sukat na ito mga kaobra, parang nakakalito pa rin dahil marami nga ang pagpapakuan ko dito. Bawat latag ng kahoy ko dito mga kaobra ay sinisiguro ko na sakto sa sukat na nilagay ko dito. Mahirap na kasi pag nagkamali tayo dahil pag binaklas natin ito sigurado ay masisira na ang mga kahoy na ito dahil makakapal nga at mahahaba yung pako na ginamit ko dito mga kaobra Kaya kung mapapansin ninyo na talagang saktong-sakto ang pagpako ko dito at bawat paglagay ng kahoy dito ay talagang saktong-sakto na ito mga kaobra dahil may mga sukat na ito para hindi na ako mahirapan pag binuo ko na ito mga kaobra Makalipas nga yung mga isang oras na pagpako ko dito mga kaobra, ito na siya mga kaobra malapit na matapos ito. Parang ang sarap na sa pakiramdam mga kaobra pag makita mo na matatapos na yung ginagawa. Pero tuloy-tuloy pa rin ako sa pagpako nito mga kaobra. Ito na nga siya mga kaobra natapos ko na rin ang paglagay ng mga sahig nito. Tapos lagyan na natin ng pang-brace dito sa ilalim mga kaobra dahil ito ang susuporta at sasalo para tumibay ang ginawa natin na ito. Dinamihan ko lang pala ang pako nito mga kaobra para makakasiguro ako na matibay ito. Pagkatapos ito na siya mga kaobra nakagawa na tayo ng napakatibay na upuan. Okay, hanggang dito na lang. Maraming salamat at ingat kayo dyan palagi. Bye bye. Thank you.